Hey guys, welcome to my channel. So, video tayo about appliances, DIY. Okay, so kung hindi nyo napanood yung live ko yesterday, sabi ko, ang dami kong plano for the weekend. Sabi ko, gusto mag-bike, gusto mag-shooting, gardening, and so on and so forth. And then yung washing machine namin may ibang plano. Bumigay. Bumigay ng Friday. Friday ba? Thursday night. Yeah, Thursday night bumigay. So, inutusan ko nga si AJ. Inutusan ko si AJ na magsalang. Tinuturuan ko na siya mag-laundry. Madali lang naman, may washing machine eh. Sabi ko, salang niya. Tapos habang nanonood ako ng TV dito, computer, sabi ko, parang may ibang ingay yung washing machine. Nagtatry siyang mag-spin, tapos hindi siya makapag-spin, parang ganon. Nagbabibrate. So, pinuntahan ko, washing machine. And then, parang nahirapan siya sa spin dry. So, tapos niya ng laban, kailangan niya lang tuyuin, parang ganon. So, ginawa ko, imbestigahan ko kung ano yung sira, no? So, kinuha ko isa-isa yung mga damit, piniga ako sa lababo, tapos nilagay ko sa dryer. Hindi ko pala na-check kung nag-dry na. Anyway, so, ayun. And then, nag-research ako online. Napuyat ako. Kakanood ng mga videos. Kasi, kailangan malaman ko kung is it worth fixing. O wala na, basura na yan. O trash na. No? And, pakita ko sa inyo. Yan. Itong washing machine kasi, ito yung isa sa mga appliances natin na pag nasira, nadidisrupt yung buhay natin. Lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka. Siyempre, paano ka papasok kung wala kang damit, wala kang uniforme, di ba? So, pangalawa yung lutuan. Yan, just aircon. Yung TV, pwedeng next month pa yan mga ganun. Pero washing machine, kailangan ayusin mo. So, ito yung washing machine namin. So, nung binili namin tong bahay, may kasamang washing machine and dryer na top loading. So, yung washing machine, unang nasira, I think, after 3 years, nasira na yung top loading washing machine. O, yung sa ibabaw naglalagay. Tapos sabi na, bili tayong washing machine. Nang bumili ako, subukan natin yung yung front loading washing machine. Yan, parang social, parang high-tech, ganon. May advantage and disadvantages. Dati, yung top loading kasi, no, na-observe ko, without looking online, mas brutal siya sa damit. Ano ibig sabihin? Pag nagsalang ka dyan ng damit na merong konting punit, pagkatapos niya labhan, mas malaki na yung punit. Kasi nga, mas brutal siya kasi meron siyang nasa gitna na nagpapaikot. Anyway, so yun. Tapos sabi nila, pagka front loading, mas matipid daw sa tubig kasi hindi niya kailangan punuin ng tubig Kahit kalahati lang kasi umiikot naman pa ganun Yung top loading daw, kailangan punuin mo ng tubig, so mas magastos sa tubig. Okay, sabi nila yan Tapos, tuwan-tuwa ako nung binili namin to kasi first time namin maka-experience ng front loading, no? So, nung nasira nung Thursday, sabi ng misis ko, tignan mo nga kung kasama pa sa warranty. 10-year warranty pala to 10-year warranty, Samsung. Sabi nung chinek ko sa YouTube video ko, buti binibideo ko pag bumibili kami ng gamit 11 years ago, more than 11 years ago. So, lampas warranty na and sulit na rin. At that time nung binili namin to, $999 o $1,000, may discount daw na 30%, so parang $600, $650 namin nakuha. So, okay na, no? In 11 years, $600. So, wala pang, so around $50 a year kesa nagpapalaba ka, di ba? So, anyway, yon. Tapos yung mga viewers ko pag nagla-live ako, naririnig yung tunog. Ito po yung washing machine na yun. Ito yun. Sabi niya, sir, Samsung yung washing machine mo kasi alam ko yung tunog na yan. No? So, ito yun. Tapos, so after 3 years nasira yung top load, 'di ba? Tapos pinalitan ito. After a couple of years, siguro naman 8 years, nasira naman yung dryer.
Binili rin yata namin ano eh, Samsung din ba to? Limutan ko na to. Yeah, Samsung din. Pero kita nyo hindi magkakulay. Yung iba gusto magkakulay. Ako okay lang kahit di magkapares. Ah, kasi nasa laundry lang naman yan. Wala namang makakita eh. Basta maayos. Anyway, ito nasira na to I think 4 years ago. So, after 4 years, nasira agad. Nagulat kayo ba't nasira? So, yung dryer lint, bumabara pala dyan, nag-overheat, yung heating element napuputol, kaya hindi siya umiinit. Naayos ko yun, medyo madali, mas madali ayusin. Ito ngayon ang pag-uusapan natin. So, itong front loading washer, Samsung or similar, kailan nyo sasabihin na, ay wala na to, basura na to, hindi mo to maayos. Actually, yung sira nito, pag pinaayos namin, it's not worth it. Kasi malang labor magpaayos dito. Hindi na dapat ano to. Mas maganda itapon mo na lang to o i-donate sa recycling. Kasi yung pyesa, it will cost you around $100. Yung labor, siguro labor nito, baka $300 ang labor or 250. So, 350, konti na lang, bibili ka na ng bago. So, ang pinanghinayaan ko naman dito, guys, ayos pa to eh. Gumagana pa yan, lahat ng controls and everything, lahat ng command. Ang problema lang talaga, patay natin ah. And ito rin tip din sa inyo, pagka meron kayong washing machine na ganito, paano nyo malalaman kung papaayos nyo pa o itatapon na? Ang problema dito, kita nyo yung letter Y na yan. Yan yung tinatawag na ano eh, na spider arm. Spider arm tawag nila. Yan yung humahawak dito sa ano, sa tub. Ito yan yung nagpapaikot. Ang problema, yan ang sira. Malamang. Paano malalaman na yan ang sira? Ni-research ko rin yan sa online. Pag inuga mo to, ayan no, wala na. Loose na siya. So, hindi pa yun ha. Pag inikot mo, yan, parang may graba. Parang may graba. Parang may graba na ano, na tinatamaan. So, hula ko, na-disintegrate na yung arm nito sa likod, nadurog na. Tapos, yan, ano na dyan, nagkalat na yung debris. Okay? Tinry ko eh, nag-spin dry ako, kaya may tubig eh. Sabi ko, ayaw talaga. Ayaw na mag-spin. Ayan o, parang may graba. Tapos, may hiwalay na nga. Pagka inaano mo. Ang pinaka telltale sign yung pag inikot eh. Yung pag-alog, pwede ko pang sabihin na, baka yung suspension. May suspension to eh. Baka yung spring kailangan palitan. Okay sana kung yun lang, no? Ay, yun oh. Hiwalay na oh. Wala na. Parang hiwalay na. Humihiwalay na eh. Ano? Ayan oh. Shucks. Meron nang sumasabit. Tapos, dito mo makikita yung mga dumi, no? Mga debris. Nung binuksan ko yan, may na-collection ng mga plastic. Nagulat ako, plastic na nadurog. Durog-durog na plastic. Kaya sabi ko, ano kaya yun? No? So, may mga parts pa dyan na nasira. Okay? Yun ang kakaiba. Kasi usually, ang makikita mo dyan, yung mga naiwan sa bulsa, mga tissue, mga lint, takip ng ballpen, basta kung ano. Pero yung plastic na parang hindi ko naman nakikita everyday. Sabi ko, baka sa loob na pyesa. Hindi ko nga alam kung plastic talaga o metal parts eh. No? Anyway, so yan siya guys. So, ay nako. Isa rin to sa pinakamahal na appliances sa bahay eh. Pero very useful. I love my washing machine. Sabi ko, meron akong attachment yata dito. Parang, okay, sanay ka na eh. 11 years mo nakasama eh. Di ba? Tapos papalitan mo na lang ganon. Ang nakakapanghinayan kasi dito, ayos pa siya. Ayos pa.
Yung connection niya lang, yun lang ano, yung pinaka-importante, yun pa yung pinakamahirap ayusin din. Ha? Yun pa yung pinakamahirap sa loob. No? So sabi ko nga, mahal ang labor. Usually dito sa Amerika, kung ang part ay 100, ang labor times 3, ganun lang. Times 2.5 or times 2.3, ganun ang kamahal ang labor. Kung sa Pilipinas, mura labor, mahal naman ang parts. 'Di ba? Yung nung umuwi kami sa Pilipinas, yung bahay ng ate ko, meron siyang aircon sa salas, meron siyang aircon sa kitchen, tapos lahat ng kwarto, tag-iisang aircon. Nung umuwi kami sa Pilipinas, sira yung aircon sa salas, no? Split type. So, split type. Yung controller niya sa loob, ayos. Yung labas, yun daw ang sira. Tapos, nung pinatignan niya doon sa mga nag-aayos, nag-i-install, sira daw ang board. Sabi niya, magkano yung board? I think 22,000 yata yung board. Sabi ko, board lang? 22,000? Ang mahal naman ang pyesa niyan. Eh, magpapakabit ka ng bagong aircon, magkano? 35,000 yata. 35,000. Tapos, yung board, 22,000. Yun, baliktad eh. Overpriced ang material sa Pilipinas eh. Mura labor. So, dito, balik tayo dito, no? So ito yung aking dilemma. Yung washing machine ba ay itatapon na? Usually ginagawa na iba dito, ilalagay mo lang dyan sa harap ng bahay mo. So pag basura day, pag trash day, may kukuha na dyan. May mga umiikot dyan eh, na umukuha ng mga sirang appliances. Yun ang negosyo nila eh. Either i-junk shop nila or ayusin nila. Bahala na sila doon. Okay? Or, bumili ka nga online yan. Tumingin na ako sa Lowe's eh. Sa Lowe's, may promo na naman sila, 650. So, mayroon na naman daw promo hanggang December 31. Pag bumili kami ngayon, yung 1,000 na washing machine, 650 lang. Parehas na parehas, no? After 11 years. Nakakatawa naman. Pwede na kami bumili. May credit card naman kami ng Lowe's eh. Lowe's yung parang hardware dito. So, ayun. Dito tumingin na ako. Ready na ako to pull the trigger. Tapos, kaso nag-iisip talaga ako, sabi ko sayang naman. Ayos pa siya eh. You know, electronics, ayos, yung pump, ayos pa. No? Tapos dadagdag ka na naman ng basura kay Mother Earth, no? Na ganyan. Bili, tapon, bili, tapon. Buti sana kung beyond repair. Ang problema lang dito, mahirap nga ayusin. So, ang ginawa ko, umorder ako ng part, yung spider arm. 2-day delivery, bukas i-deliver. Ito ang clincher. Yung misis ko humingi ng pera kay JM, yung pangalawa kong anak, yung bombero. Sabi, hati daw, bibili ng washing machine. Nagbigay mo si JM. So, nagbigay siya. So, hati. So, pwede na talaga kami bumili. Kaya sabi ko na lang, okay, pwede ba let me try to fix it first. Pag hindi ko kaya, then we'll junk it. Or we'll sell it. Pwede mo i-sell sa FB Marketplace, $50, gano'n. Sira, bahala na kayo mag-ayos. Okay? Gano'n. May isa pang option eh. Bumili na kami ngayon. Kasi may pambili naman eh. Tapos, ayusin ko na lang yan sa garahe or sa backyard. Pag naayos ko, ibenta ko siya na use. No? Pwede rin. Pwede rin yung gano'n. Pero sabi ko sa kanya, hintayin muna natin sabihin ko talaga pag hindi ko kaya eh. Parang nung sa kotse namin, sa pagdi-DIY ko ng kotse, ang pinakamahirap ko yatang nagawa ay nagpalit ako ng talangka ng Nissan Sentra. Kasi dami kasi tinatanggalin. Similar with dito. Talangka is yung pang ilalim niya kasi na mukhang talangka. Dito naman, ang dami mo kasing tatanggalin para makarating ka dun sa spider arm. Halos baklas mo lahat yung washing machine. And kaya ko naman, feeling ko kaya. Ang iniisip ko lang doon, I think I need to have the right tools. Kasi kailangan yata ng mahabang
tools dyan eh. Kasi yung tornilyo malalalim. Tapos, I need to have the patience. And siguro kailangan ko i-video yun. Kasi usual na experience ko pag ako nagdi-DIY, ang mahirap yung ipagbabalik mo na. Hindi mo alam saan to nakalagay. 'Di ba? Yung ipagbubuuhin mo na uli, yung isa yun sa mga challenge eh. Kaya mas maganda, guys, kahit di kayo nagba-vlog, maganda i-video nyo pag nagdi-DIY kayo. Para hindi kayo malito pagka magbabalik na kayo. So, ayun guys, yun yung aming sitwasyon ngayon. Kaya hindi kami nakaalis eh. Kasi yung washing machine may ibang plano. No? Ginagawa ko ngayon, nag-i-emote ako. Alam nyo, ganun ako eh. Kailangan nag-internalize ako eh. Bago ko harapin yung mahirap na mahirap yan. Dahil baklas lahat eh. Hindi ako pwede yung naisipan ko lang. Kailangan meron kang motivation, may drive. Para yung pag ginawa ko na, sunod-sunod na yan. Okay. Hopefully may isalba ko tong washing machine na to. No, maliban kasi sa hindi naman attachment, no. Pangit din kasi na na mayat maya nagtatapon. Mayat maya nagtatapon. Parang may nabasa akong comment doon sa isang YouTube video nung paano i-repair. Pag-aralan daw i-repair kasi dinesign nila na ganyan ang mga appliances. Papahirapan ka para itatapon mo na lang tapos bibili ka ulit. Imbis na madali lang i-repair eh. Ano ang tawag dyan? Planned obsolescence. Planned obsolescence yan guys. Nabasa ko yan. Napanood ko yan sa isang reel. Kaya pala ganyan yung mga gamit natin. Ayaw nila ng mga gamit na matitibay. Yung habang buhay naman. Ayaw nila. Kasi hindi ka nabibili. Similar, yung mga elites daw nakaisip niyan eh. Dati yung mga bumbilya, sabi pag LED, thousands of hours bago mapundi. Hindi napapansin nyo ba yon? Every now and then napupundi na lang bigla. Hindi naman nasusunod yung 30,000 hours na yan, mga ganyan, o 50,000 hours. Kasi nga, pagka hindi nasisira, hindi ka nabibili. 'Di ba? So, sinasadya nila yan. So, similar with the appliances. It will look hard na gawin yon, pero if you put your mind to it, motivated ka, and gusto mo talaga, magagawa mo yan. Andiyan naman yung YouTube eh. Salamat din ako sa YouTube, daming nagsishare. Kaya, hopefully, maayos ko. And pag naayos ko, share ko din sa inyo paano mag-repair niyan. Okay, so with that, tatapusin ko na yung video na to. Wish me luck! See you next time. Bye!